sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita si Li Xiaofan na tila pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan, ang kanyang tinig ay basag at may halong kaba habang bumibigkas sa harap ni Fang Lingxiao. Ancestor, marahil, kalimutan na lang natin ito, ayos lang talaga ako. Ngunit si Fang Lingxiao, gaya ng isang bundok na di matitinag, ay nanatiling tahimik, tanging malamig at walang ekspresyong titig ang ibinabagsak sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, habang patuloy nang umunguya si Liu Qingshan, mariin siyang bamulong na parabang ang bawat salita ay may bigat ng libong lihim, matalim ang kanyang mga mata, nakatuon sa grupo ni Li Xiaofan. Sai, ang likas na katawang ito ng kasamaan ay tinataka ng isang tao gamit ang baligtad na pamamaraan. Ngunit hindi naapektuhan ang kanyang isipan, bakit ba ganito siya kawalang muwang? Dagdag pa niya, sa tinig na may katahimikan ngunit puno ng paninindigan, ngayon, iisa na lang ang landas, ang kumawala sa mga tanikalang ito, maglakad sa gilid ng buhay at kamatayan, at muling isilang mula sa abo ng pagkawasak. Sa iglap na yon, itinuro ni Fang Lingxiao si Wei Feng, at sa tinig na parang kulog sa gitna ng bagyo ay mariing nagutos, ang batang iyan mula sa Flying Crane Sect, lumapit ka, makikipaglaban ka kay Xiaofan, isang laban na buhay o kamatayan. Nang marinig ito, napanganga si Wei Feng, ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis habang nauutal, isang life or death battle. Sa parehong sandali, napataas ang kilay ni Li Xiaofan, ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba at gulat, habang bumibigkas, Ancestor, bakit? Sa puntong yun, tila may mahiwagang enerhiya na nagtipon sa kanyang mga palad, unti-unting nabuo ang isang walang anyong punyal, dahilan upang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagtataka. Kasabay nito, mariing ipinahayag ni Fang Lingxiao, hindi kita kayang ipagtanggol magpakailanman, tanggapin mo ang life-bound sword na ito. Samantala, nang makita ito ng babaeng kasama ni Wei Feng, agad siyang nagtanong na may halong gulat at pagkamangha, Master, ang espada na yan, kamukhang kamukha ng iyong cloud sword. Ngunit sa halip na sumagot, ang kanilang master, ang vice sect leader, ay umubo lamang at yumuko. Dahilan upang mapelang ang babae sa pagtataka at muling magtanong, Master, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, mariing tugon ng vice sect leader, na tila pinipilit itago ang isang lihim. Sa sandaling yun, muling nag-utos si Fang Lingxiao, ang kanyang tinig ay puno ng autoridad, simula na ang laban ni Wei Feng at Li Xiaofan. Makikita ang dalawang mandirigma na naghahanda para sa kanilang duelo, ngumisi si Wei Feng, puno ng paghamak, habang bumibigkas ng may panunuya, batang paslit, utos ito ng iyong ancestor, huwag mong sabihing inaapi kita. At sa isang kisap mata, sumugod siya ng mabilis na parang kidlat, sabay sigaw, tikman mo ang aking espada. Mabilis namang sinalag ni Li Xiaofan gamit ang walang anyong punyal na ibinigay ni Fang Lingxiao, ngunit hindi nagtagal, dahil sa matinding lakas at agwat ng kapangyarihan, agad siyang napangibabawan ni Wei Feng, sa isang malakas na hampas. Napalipad si Li Xiaofan ng ilang metro, nabitawan ang walang anyong espada, at ito'y tumilapon, sumalpok sa isang matandang bar aisles na yari sa kahoy, na naghatid ng malakas na tunog sa paligid. Sa sandaling yun, makikita ang espada ni Wei Feng na naputol na rin, subalit hindi ito naging hadlang sa kanyang matinding determinasyon. Mabilis siyang naghanda ng isa pang nakamamatay na atake gamit ang kasanayang Flying Crane Sword, na sa bawat galaw ay tila nagkakabuhay sa anyo ng isang dambuhalang puting ibon, handang sumalakay upang tuluyan ng tapusin si Li Xiaofan. Ngunit biglang, mula sa kawalan, sumulpot ang isang aninong pulang-pula, kumikislap na parang apoy sa dilim, at unti-unting sumanib sa katawan ni Li Xiaofan, kasabay nito, habang nilalamon ng takot ang kanyang isipan, mariin niyang bamulong sa sarili, posible ba, talagang mamamatay na ako? Sa isang iglap, tuluyan ang lumukab sa kanya ang misteryosong pulang anino, at sumabog ang isang nakabibinging alon ng pulang enerhiya na yumanig sa paligid, napahinto si Wei Feng, nanlaki ang mga mata sa matinding pagkagulat. Mula sa di kalayuan, matamang nakamasid si Fang Lingxiao, at sa malamig na tinig ay nagwika sa sarili, gaya ng inaasahan, tanging sa oras ng matinding panganib nagigising ang tunay niyang kakayahan. Sa puntong ito, biglang sumulpot si Li Xiaofan sa likod ni Wei Feng, kasing bilis ng kidlat, tila isang aninong walang anyo. Napasulyap si Wei Feng, halos hindi makapaniwala, at mariing bamulong, imposible. Mabilis na dinampot ni Li Xiaofan ang formless dagger na nakatarak pa sa lumang bar aisles na yari sa kahoy, sa isang kisap mata, ginamit niya ang kasanayang Profound Sword Division,
dahilan upang lumitaw ang isa pang formless dagger sa kanyang kabilang kamay. Nang masilayan ito, bahagyang napangiwi si Wei Feng, pawisan ang mukha sa takot, at mariing nagwika sa sarili, hindi maganda ito, ngunit bago pa siya nakagalaw, walang habas na pinakawalan ni Li Xiaofan ang kanyang atake mula sa likuran, tumalsik ang dugo mula sa malalalim na sugat sa likod ni Wei Feng, at napahiyaw ito sa matinding sakit. Ngunit hindi pa tapos ang sinaniban na katawan ni Li Xiaofan, bahagya siyang yumuko, ngumisi ng may paghamak, at muling naghanda ng isa pang pag-atake, sa isang iglap, mula sa likuran, agad niyang inundayan ng saksak gamit ang formless dagger ang walang malay na si Wei Feng. Subalit bago tuluyang tumama ang talam, biglang sumiklab sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa nakaraan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at malakas na ulan, makikita ang leader ng mga bandido na mabagal ngunit matatag na naglalakad patungo sa dalawang karaniwang taga-nayon. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang babae sa likod ng kanyang asawang lalaki, hawak-hawak ang isang asarol. Habang mariing nagwika ang lalaki, anong kailangan ninyo? Tumindig ng tuwid ang leader ng mga bandido, malamig ang ekspresyon, at tumugon, maganda ang babae mo. Kaya dadalhin ko siya upang maging asawa sa aking kampo, dagdag pa niya, may halong panlilinlang sa tinig, hindi kita lolokohin, nangangako ako, sabay pinitik ang isang baryang tanso sa hangin, isang barya, para sa babae mo. Ngunit hindi natinag ang lalaking taga-nayon, mariin niyang isinagot, puno ng tapang, huwag kang lalapit. Sa sandaling yun, bahagyang lumapit ang leader ng mga bandido, ang kanyang mga matay kumikislap sa paghamak, at isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi na tila nanunukso sa kapalaran. Kasabay nito, mariing sumigaw ang lalaking taga-nayon, puno ng galit at tapang, sobra na ang pang-api, hindi ka ba natatakot sa mga immortal sa bundok? Ngunit walang sagot na lumabas sa bibig ng leader ng mga bandido, tanging mas lalong lumalim ang kanyang ngisi, malamig at mapanghamak, sa isang kisap mata, walang awang sumugod siya at inatake ang lalaking taga-nayon, dahilan upang agad itong malagutan ng hininga at bumagsak na walang buhay sa putikan. Nang masaksihan ito, nanigas sa kinatatayuan ng asawa ng lalaki, ang kanyang mga matay na puno ng luha habang bumabagsak ang katawan ng kanyang kabiyak sa lupa. Sa kanyang isipan, mariin niyang bamulong, ang Ling Xiao sect ay halos naglaho na, wala silang oras para sa amin. Agad hinailan ng leader ng mga bandido ang babae, marahas na sinunggaban upang dalhin sa kanyang mga kasamahan, mariin niyang inutos, sumama ka sa akin. Ngunit bago pa sila makalayo, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin, matalim at puno ng utos, tumigil ka riyan, napalingon ng leader ng mga bandido sa pinagmulan ng boses, at doon ay tumambad si Li Xiaofan, bata pa, ngunit matatag ang tindig, hawak-hawak ang isang kutsilyong pangkusina na tila espada ng isang mandirigma. Mariin niyang sinabi, bitawan mo ang aking ina. Nang makita siya ng kanyang ina, agad itong napakunot ang noo, puno ng pag-aalala at takot, Xiaofan, bakit ka lumabas? Tumakbo ka. Samantala, ngumisi ang leader ng mga bandido, puno ng paghamak, at mariing nagwika, oh, may isa pa palang batang babae dito, at maganda pa. Agad niyang winakli ang ina ni Li Xiaofan, dahilan upang mapaupo ito sa malamig at maputik na lupa. Kasabay nito, mabagal ngunit nakakatakot ang bawat hakbang ng leader ng mga bandido papalapit kay Li Xiaofan, mabubuting tao kami, maliit na dalaga, sumama ka sa akin, at dadalhin kita sa bundok para kumain at uminom ng masarap. Mula sa likuran, sumabat ang isa sa kanyang mga tauhan, boss, ang ganda talaga ng batang ito, ang swerte mo. Sa sandaling yun, nakatayo ng taas noo ang leader ng mga bandido sa harap ni Li Xiaofan, dahilan upang bahagyang umatras ang bata sa gulat, huwag kang lalapit. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay, dinilaan ang kanyang labi na tila hayop, at mariing nagwika, halika rito, maliit na dalaga. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumugod ang ina ni Li Xiaofan, mahigpit na hinawakan ng likod ng leader ng mga bandido, at mariing sumigaw, lalaban ako hanggang kamatayan, Xiaofan, tumakbo ka. Mabilis namang winakli ng leader ng mga bandido ang babae, galit na sumigaw, hanggal na babae, lumayas ka. Dahilan upang mapatilapon ito ng ilang metro at bumagsak sa maputik na lupa, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang sinapit. Nang masaksihan ni Li Xiaofan ang lahat, mariin siyang nagsalita, puno ng takot at galit, habang unti-unting bumabalot sa kanyang katauhan ang pulang masamang enerhiya na tila apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ito ng leader ng mga bandido, kaya't dali-dali siyang lumingon, nanlaki ang mga mata sa gulat, sa sandaling yon, tuluyan ang sinakop ng pulang anino ang katawan ni Li Xiaofan, sa isang iglap,
Mabilis siyang nagpakawala ng mabagsik na atake, ngunit umatras ng bahagya ang leader ng bandido, dahilan makailag ito sa mapaminsalang atake na yun. Halos pumutok ang mga ugat sa mukha ng bandido sa tindi ng galit, habang mariing nagwika, batang walang hiya, dudurugin kita at ibebenta sa bahay aliwan. Boss, mag-ingat ka, sigaw ng isa sa mga bandido mula sa likuran. Ngunit bago pa makagalaw ang leader, walang awa at malinis na pinugutan ni Li Xiaofan ng ulo ang bandido, bumagsak ang pugot na ulo sa maputik na lupa. Nang masaksihan yon, agad sumugod ang iba pang mga bandido patungo kay Li Xiaofan, na nakatayo sa harap ng pugot-ulong katawan ng kanilang pinuno, mariin nilang sigaw, patayin ang batang ito, ipaghiganti ang boss. Makalipas ang ilang saglit, makikita si Li Xiaofan at ang kanyang ina na nakaluhod sa lupa, napapalibutan ng mga nakahandusay na walang buhay na bandido. Sa puntong yon, hindi namamalayan ni Li Xiaofan na nasaksak niya ang likod ng kanyang ina. Ang ina naman ay paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, Xiaofan, Xiaofan, upang maibalik siya sa kanyang sarili. Di nagtagal, unti-unting naglaho ang pulang anino na sumanib sa kanya, at bumalik na siya sa kanyang tunay na katauhan. Patuloy ang mahigpit na yakap ng ina, habang paulit-ulit nitong binibigkas ang kanyang pangalan, Xiaofan. Ina, mariing sambit ni Li Xiaofan, umiiyak habang nakatingala sa kalangitan. Humagulgol siya, ina, patawarin mo ako, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko, ina. Huwag kang mamatay, ayaw kong mawala ka. Habang patuloy ang hagupit ng kulog, kidlat, at malakas na ulan, mariing nagwika ang ina sa malumanay na tinig, Xiaofan, kung pagod ka na, matulog ka na, ayos lang si ina, matulog ka, at magiging maayos ang lahat. Ina, huwag mo akong lokohin, mariing sagot ni Li Xiaofan habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, makikita ang mukha ng ina na unti-unti nang nawawala ng malay, mariing niyang sambit, Xiaofan, hindi nagsisinungaling si ina, at sa huling hininga, sa tinig na puno ng pagmamahal, ang munting Xiaofan ko, nais pa ni ina na makita kang lumaki. Nang marinig ito, ipinikit ni Li Xiaofan ang kanyang mga mata. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, habang mabigat ang tinig na bumigkas, lahat, kasalanan ko, hindi ako mabuting tao, nasaktan kita, ina. Xiaofan, matulog ka na, hindi ka sinisisi ni ina, mabuti kang anak, sa hinaharap, dapat pa rin, mariing sambit ng ina, habang dahan-daang inilalapag ni Li Xiaofan ang kutsilyo sa lupa. Sa puntong ito, makikita ang ina ni Li Xiaofan na nakahiga sa malamig na lupa, yakap-yakap sa kanyang mga bisig ang walang malay na anak, kasabay nito, mariin niyang binigkas, maging mabuting tao ka, nais talaga ni ina, na makita kang lumaki. Pagkatapos, bago tuluyang maglaho ang hininga ng ina, tumingin siya kay Li Xiaofan, ang mga matay puno ng luha at pagmamahal. Makaraan ng isang oras, mula sa itaas, makikita ang isang figure ang dahan-daang naglakad patungo sa mag-ina na nakahandusay sa lupa. Sa malamig na tinig ay nagwika, kay saklap ng trahedyang ito ng tao. Ang dumating ay isang matandang lalaki, nakapako ang mga kamay sa likod, habang mariing nagsalita, dito nagtatapos ang mga hibla ng kapalaran. Dagdag pa niya, nakatitig sa mag-ina, ang isa'y walang malay, ang isa'y wala ng buhay, may isa pang batang buhay, ikaw ba ang mahalagang gulong sa makina ng tadhana? Patuloy ang kanyang tinig, habang kumikislap ang kulay lila sa kanyang mga mata. Nakakaawa ang batang ito, hininga ng kasamaan ang kanyang katawan mula pagkasilang, at ang bagay na hindi ko matiis ay ang ganitong trahedya, kaunti na lang ang oras ko. Sa isang iglap, ginamit ng matanda ang kasanayang, Myriad Phenomena Reversal Seal, dahilan upang maglabas ng nagliliyab na lilang enerhiya mula sa kanyang mga mata. Ngunit bigla siyang napaubo ng dugo, napahawak sa bibig, at mariing nagwika, ang katawan ko, hirap ng magtagal. Tiningnan niya ang kanyang dagwang kamay, at mariing nagsalita, mahigit 10 taon akong nakipaglaban matapos masugatan ng malubha. Ngunit hindi ko man lang nasalayan ang hanggal na yun na makaligtas sa pagsubok, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Bigla siyang ngumisi, may halong saya sa tinig, maganda ang batang ito, bagaman hindi kasing ganda ng aking anak, haha. Sa sandaling yun, itinaas ng matanda ang kanyang mga daliri, nag-channel ng kulay lilang enerhiya, at mariing nagwika. Ngunit sa ganitong kainahinang lakas, hindi ligtas ang isang dalaga sa labas, hayaan mo, tutulungan kita, sa huling pagkakataon, dagdag pa niya, sa mahinaong tinig, ang kagandahan ay laging humihikayat ng kapahamakan, ang lubos na kagandahan ay nag-aanyaya ng sakuna.